pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wa mi ninyo biyahe. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto niyo marinig niyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature dahil sa nangyari. Hindi naman natin may pagkaintiyan kung ano nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili.
So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino nasa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Walang proud! Ngayon, wala na. I-delay pa. Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Podium mic, please. Noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo
communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wa mi ninyo biyahe. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Mix Suntay, Attorney Mix Suntay at si Kiko Del Mundo, kasama ang Duterte candidates Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Quiboloy, Attorney Bobet Torreon, together with Senator J.B. Hinlo, Hanilet Avancenia, and Kitty Duterte. Duterte! Duterte! Sabay-sabay natin kantahin. Kung pwede niyo buksan ang inyong mga... May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong.